Pambobomba ng water cannon ng inalmusal kahapon ng mga sakay ng Philippine resupply boat na Unay-za May 1 at Unay-za May 4 sa Ayungin Shore. Naputol na lang ang video nang biglang pumasok sa loob ang tubig. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click nyo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, China muling hinaras ang Philippine Coast Guard. Binomba ng tubig ulit. Guys, binangga at may mga nasugatan sa ating mga kababayan at meron pang nadala sa ospital. Yan guys, paulit-ulit na lang ang harassment ng ginagawa ng mga China na to sa ating bayan, especially dun sa West Philippine Sea. So, kailangan po tayo magkaisa para i-expose to sa buong mundo na ganito ang ginagawa ng China. So, sa hindi nakapanood ito, panoorin nyo muna guys kung paano nila binangga at binomba ng tubig ang ating kababayan sa West Philippine Sea. At dahil dyan, nagalit si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagsalita na sa naaalarma na sa ginagawa ng China. So, nakakalungkot lang minsan, di ba? May mga kababayan natin, para maka-pro-China pa. Kailangan naman natin sila, guys. Sila yung mga, yung narrative nila. Di ba? Kampi sa China at lumalaban pa sa ating bayan. Kaya sana guys, magkaisa tayo, sobra ng ginagawa ng China. Pakita natin sa buong mundo, ayaw natin ng gera, pero paglalaban natin ng ating karapatan. So narito na guys, panoorin nyo na yung mismong video kung saan binomba ng tubig, talagang nawasak pa yung salamin at may na-hospital pa nga. At may mensahe sa dulo, itong si Pangulong Bongbong Marcos. Alright guys, pasok. Video na inilabas ng Armed Forces of the Philippines ang pag-atake ng water cannon ng China sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kuha ang nasabing video sa loob ng nasirang bangka. Ang mga panghaharas ng China, personal ding naranasan ng News 5 na sumama sa resupply mission. Nasa frontline ng balitang niya, si Gio Robles. Pambobomba ng water cannon ng inalmusal kahapon ng mga sakay ng Philippine resupply boat na Unay-za May 1 at Unay-za May 4 sa Ayungin Shore. Naputol na lang ang video nang biglang pumasok sa loob ang tubig. Walang kalaban-laban ang dihamak na mas maliit nating bangka kumpara sa nakapalibot ditong dalawang China Coast Guard vessels. Personal kong natunghayan yan mula sa sinasakyan kong BRP Cabra na naka-escort sa resupply boat. Palapit na tayo ngayon sa isa sa mga resupply boat ng Pilipinas kung saan makikita ninyo magkabilaan na binobomba ng water cannon ng dalawang Chinese Coast Guard vessel, yung mas maliit niya na resupply boat ng Pilipinas. Ang magkabilaan po na ginagamitan ng water cannon nitong dalawang Chinese Coast Guard vessel, yung mas maliit na resupply boat ng Pilipinas. Yan, nakikita niyo po ninyo, tinamaan na po, tinamaan na po ng water cannon itong resupply boat natin. Sa isa pang aerial video, makikitang umaatras ang barko ng China habang tila pinaliliguan ng ating resupply boat. Nagtagal ng 8 minuto ang water cannon. Sa lakas ng impact ng tubig, nabasag ang mga salamin ng bintana ng Unay-za May 4. 4 ang sugatan sa mga sakay ng bangka, isa sa kanila kinailangan isugod sa ospital pagbalik sa Palawan. Isa sa mga sakay ng Unay-za May 4, si Vice Admiral Alberto Carlos, ang commander ng AFP Western Command na nagtamo ng mga sugat sa kamay at paa. Anya, halatang walang intensyon ng China na palubugin ang mga bangka at barko ng Pilipinas. Ang ginagawa raw nila,
Pinapasa ang engine ng mga sasakyan para masira ito at hindi na makausad pa papuntang BRP Sierra Madre kung saan ito maghahatid ng supply. Pati ang BRP Sindangan na naka-escort sa Onaiza May 4, binangga ng mas malaking barko ng China. Habang ang sinasakyan ko namang BRP Cabra ang dapat nakabantay sa isa pang resupply boat na Onaiza May 1. Pero alas 3 pa lang ng madaling araw kahapon, bago pa man ang insidente ng water cannon, kami muna ang unang hinaras ng China. Hindi pa man sumisikat ang araw sa bahaging ito ng West Philippine Sea para bang wala ng oras na sinasayang ang China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia Vessel. Kung makikita nga ninyo sa likuran ko, ito na, nakabuntot na sila sa atin habang tayo ay bumabiyahe pa Ayungin Shoal. Dalawang barko ng China Coast Guard at dalawang Chinese Maritime Militia Vessel ang nakabantay sa sinasakyan namin na BRP Cabra. Habang tumatagal ang aming paglalayag, mas dumarami ang mga bumubuntot na barko ng China. Mas naging agresibo rin ang mga Chinese vessel at hindi na kami nilubayan. Kumpara dito sa sinasakyan nating BRP Cabra, kitang-kita kung gaano kalaki itong China Coast Guard 3305. Sa ngayon, naka-dead on water o ika nga nakapatay yung makina nitong sinasakyan nating PCG vessel dahil napakadelikadong ginagawa ng mga pagmaniobra ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia Vessel. Sa kabila niyan, tagumpay na nakalusot ang Onaiza May 1. Dala nito ang kalahati sa supply ng pagkain, gamot at iba pang pangangailangan ng mga sundalo na nakasadsad sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, habang ang sinasakyan naming BRP Cabra na iwanan na. Sa kabuuan, umabot sa 22 mga barko ng China na nakapalibot sa Ayungin Shoal. 18 sa mga yan, Chinese Maritime Militia Vessels. Bagamat isang resupply boat lang ang nakapasok sa Ayungin Shoal, matagumpay pa rin kung ituring ng Philippine Coast Guard ang kanilang misyon. This has always been a very successful mission on the part of the national government. It's either you can look at this as a half full or a half empty glass, but the mere fact that we were able to bring the Onaiza May, deliver our supplies for our troops, it's always a success. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles. Ng pangaharas ng China sa ating mga barko sa Ayungin Shoal. At live mula sa Melbourne, Australia, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano bang susunod na akbang ng Pangulo kaugnay sa insidenteng ito? Julius, pumalag nga si Pangulong Bongbong Marcos sa panibagong pangaharas ng China sa ating mga barko at panghihimasok nito sa ating teritoryo. Tiniyak ng Pangulo na ipoprotesta niya ang pinalalalang tensyon ng China sa West Philippine Sea. Ikinaalarma ni Pangulong Bongbong Marcos ang muling pangaharas ng China Coast Guard sa ating mga barko sa Ayungin Shoal kahapon. Partikular ang pambobomba ng tubig at pagbangga ng China Coast Guard sa mga barko ng Philippine Coast Guard na maghahatid lang dapat ng supply sa BRP Sierra Madre. We continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard, and in this time they damaged the cargo ship and caused some injury to some of our seamen, and I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Ayon sa Pangulo, hindi pa man panahon para igiit ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika, pero siniguro niyang ipoprotesta ng Pilipinas ang insidente. I do not think that it is the time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions. We will make our objections known and hope that we can continue to communicate, to find a way so that such actions are no longer seen in the West Philippine Sea.
Binabahala rin ng Pangulo ang anyay malinaw na pangihimasok ng mga research vessel ng China sa Benham Rice noong nakaraang linggo. This is a clear intrusion into Philippine maritime territory, and it is, as usual, of great concern. And I see it as absolutely unnecessary, because if it is truly a research vessel, then we could have come to a very simple agreement that the research vessel will ply the waters and do the research that they need to do. Duda rin ang Pangulo sa pakay ng mga research vessel. There is a suspicion that they are not only research vessels. So, again, this is a bit of an escalation of the tension that is present in the West Philippine Sea. Muli namang iginiit ng China na profesional at naaayon daw sa batas ang kanilang naging hakbang sa Ayungin Shoal. Muli raw binali ng Pilipinas ang pangako nito dahil sa pangpoprovoke o panguudyok o mano at paglikha ng gulo na labag daw sa kanilang territorial sovereignty. Muli namang hinimok ng China ang Pilipinas na itigil na ang mga paglabag na maaaring makakomplikado sa sitwasyon sa pinag-aagawang teritoryo. Julius, hindi pa malinaw kung kailan isusumite yung protesta laban sa China tungkol nga sa panibagong harassment na ito. Sa ngayon ay pauwi na ng Pilipinas ang Pangulo at inaasahang lalapag ang sinasakyan niyang eroplano sa Maynila,